Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Simply Jovie Dolor. Hello, hello, hello. So, mga kababayan ko, gagawa tayo ng cheese roll. So, mga kaibigan, malapit na ang Ramadan, kaya lagari si Inday sa paggagawa ng cheese roll or cheese stick. Kasi, yun ang gusto nila mga kaibigan. Ayan. Hihiwain lang natin ito. So, malapit na ang Ramadan dito mga kaibigan. 1 week more to go. So, 1 week na lang, Ramadan na. Kaya, lagarit tayo sa paggawa. So, katatapos lang natin mga kaibigan nag-almusal. So, sa ngayon, di muna tayo nakapag-exercise kasi bakit? Gagawa tayo nito. Gagawa tayo ng cheese roll. Yan. Yung sa atin ba cheese stick. Kaso iba ang nila dito, iba yung hindi yung lumpia wrapper sa atin sa Pinas. Yan. Tinatakpan ko siya ng basa na tela para hindi siya matigas. Hindi siya titigas. Yan. Yan lang siya. Isang linggo na lang mga kaibigan ko, Ramadan na. Kaya ang mga tao dito naghahanda na sa Ramadan. Kaya tayo, lagari tayo sa paggawa ng pagkain nila. Yan na. Gusto kasi ito ng mga bata, mga kaibigan. So, isang ganito lang to guys. Isang ganito lang, uubusin natin. 50 pieces man lang ito. Yan. Takpan natin ang tela pagkatapos natin kumuha kasi para hindi siya nag-dry. Nagda-dry kasi siya eh. Kuha tayo ng kapirasong cheese. Kuha tayo ng kapirasong cheese. Yan. Grabe ang paghahanda nila dito sa Ramadan mga kaibigan. Hindi man nakikita. Ganyan na lang. Hindi na nga ako nagpapawis ngayon kasi merong merong project ang paggagawa ng cheese stick. Paborito kasi ito ng mga bata, mga kaibigan. So, isang linggo na lang mga kaibigan, Ramadan na, kaya lagari tayo nito sa lagari tayo sa trabaho ngayon, kaya sa ngayon pa lang mga kaibigan, na ako, nire-relax ko na yung sarili ko bilang paghahanda. Paghahanda mga kaibigan sa trabaho. Kasi pag Ramadan dito mga kaibigan, ang trabaho talaga patayan. Tapos puyat pa. Matulog ng late. Kasi natutulog sila ng late kasi kumakain pa sila ng madaling araw. Kasi kinabukasan fasting nila.
Kaya ako naman, basta Ramadan, nakakatulog ako niyan mga alas 12, madaling araw. Tapos nagising din naman ako niyan alas 8. So medyo pa din. 8 hours pa din. 8 hours pa din yung trabaho ko. Ay, yung tulog ko. Pero karamihan talaga mga kaibigan, sa mga dito, sa mga kasambahay, talagang kulang-kulang sila sa tulog pagdating sa Ramadan. Kasi may mga amo talaga na na pag kumakain sila ng madaling araw, ginigising pa yung katulong para pagsilbihan sila. Pero sa akin naman dito mga kaibigan, pag once na papasok na ako niyan sa kwarto ko, papahinga na ako, din na nila ako tinatawag. Ganda baga oh. Cheese stick. Dami-dami. So, ayan. Bali, pangalawang Ramadan ko na dito mga kaibigan sa aking pagbalik dito sa aking amo. So, nung unang bisis na ko ng Ramadan dito, naabutan ako ng Ramadan. Ayos man, pero medyo nangangapa pa ako noon kasi bakit bago pa lang ako, bagong balik pa lang. So ngayon, ko na mamanage ko na yung oras ko. Basta ang pinagbigyan ko tinanong ko mga kaibigan, yung pinagtuunan ko ng pansin, yung tamang tulog ba? Kasi pag kulang ka talaga sa tulog, talagang sira talaga ang araw mo. Kaya kahit hindi na ako makapag-exercise, hindi na ako makapagpapawis, basta insakto ako sa tulog, panalo na yun. Basta kumpleto ako sa tulog, panalo na yun. Yan. Kasi ang puhunan natin mga kaibigan, tamang tulog. Kung papiliin nga ako, kain o tulog, sa tulog na lang ako. Papahinga ko na lang bago ako kakain. Kasi pag nakapahinga na yung katawan mo, halos hindi ka na nagugutom eh. Choice mo na lang talaga kung kakain ka. Katulad sa akin ngayon, hindi ako nakapagpapawis. So, ang almusal ko, medyo maaga. Alas 10:30, nag-almusal na ako. Pero, talaga, karamihan talaga mga kaibigan, ang almusal ko talaga is 12, 1, mga ganun. Kasi, mahaba talaga yung, ko palagi, fasting. Pero ngayon, di ako nakapagpapawis, kasi ito nga, gagawa tayo nito. Kaya bago tayo gumawa nito mga kaibigan, kain muna tayo. So, nakapag-almusal na tayo. Kaya, ayun. Fight lang mga kaibigan ko. Kapwa ko OFW dyan. Kapwa ko gumagawa ng sambusa dyan. Ito na tayo. Ito na yon. This is the reality. Ito na yung pinapangarap nyo. Ito na yung pinapangarap nyo na mag-abroad. Lalo na sa Ramadan. Mapapalaban ka sa mga hugasan na parang piyestahan araw-araw. Buti na lang ako dito mga kaibigan, may kasangga ako sa mga hugasan ko. Meron akong taga-hugas na makina. Pero kung hindi tumaba itong amo ko, hindi ako bibilhan niya ng makina panghugas. So, meron ako ditong washing machine na pang plato, pang pinggan. Kaya pag sobrang tambak na kasi talaga, kasi pag Ramadan mga kaibigan, alam nyo, yung nanay ko ang nagluluto, yung amo ko ba? Kasi nag-aano yan siya, naglilib. Nilulutuan niya yung pamilya niya. Kasi very special sa kanila mga kaibigan, yung Ramadan. Kasi fasting sila buong maghapon Tapos, pagkain nila niyan, talagang as in, piyestahan. Hindi lang isang putahe, marami yan. Maraming putahe yan. Kaya yung amo kong babae, yung abogada, naglilib yan sa trabaho. Kasi siya ang nagluluto. Ako, tamang lang. Tamang tabang lang sa kanya. Tagaluto ng sambusa, ganun. Tagahugas ng pinggan.
So, hands-on siya mga kaibigan sa pagluluto. Kaya pag umpisa ng Ramadan, nagli-leave siya sa trabaho niya. So, ito yung pinakamatrabaho na oras. Pinakatrabaho na na panahon sa panahon ng Ramadan. Kasi isang buwan yan talaga mga kaibigan na ganyan. Magluluto yan sila parang parang piyesta. Kaya bago pa lang mag-umpisa, grabe na ang paghahanda nila. Grabe na ang pamimili nila ng mga lulutuin. Tapos, isang buwan kasi talaga sila ganyan mga kaibigan. Isang buwan silang nagsi-celebrate, nag-aayuno. So, para sa akin naman mga kaibigan, okay lang sa akin. Kahit pa mag-fasting din ako. Okay lang sa akin. Kasi sanay na ako eh. Ano lang naman yung 14 hours na fasting? 14 hours man lang sila mga kaibigan. 14 hours lang fasting nila. Samantalang ako, abot ako ng 18, 20 hours. Kaya kayang-kaya ko silang sabayan. Dati talaga mga kaibigan, di ko sila kayang sabayan ng fasting. Pero ngayon, sabi ko, uy, kayang-kaya pala. Kasi 14 hours man lang. Samantalang yung pinapasting ko araw-araw, 16, 18. Sa kanila, sa pag-aayuno nila is 14 hours. Natin konti ang camera. Ayan. So, ito na ang reality. Gawa tayo ng cheese stick. Kasi, sa mga kaibigan, sa Ramadan, bukod sa mga putahe na lulutuin, meron silang mga ganito. Meron silang mga kutkutin. Pangparis nila sa kanilang tsaa. Yan. Kaya, ang dami na naming stock na sa freezer, sambusa. Pero, hindi pa rin siya na dagdag pa din. Hindi pa din siya na kontento ba? Kasi mga bata, gustong-gusto nilang ganito. Cheese stick. Hindi nila yung mga sambusa kasi iba-iba ang mga nun. Nasa loob, merong manok, merong karne. Pero gusto ng mga bata, ganito. Cheese. Yan. Simple lang itong cheese stick gawin mga kaibigan kaysa naman doon sa kumpara sa sambusa ba. Yan. Tsaka lang, lapit-lapit natin para makita nyo. Kunti lang ito, 50 pieces lang. Takpan natin ang basa. Ayan, marami rin kami na. Pagkatapos naman ng Ramadan mga kaibigan, may mga man yan sila. Nagbibigay yan sila ng mga hadiah. Hindi lang yung amo mo, kundi yung mga mga kamag-anak nila.
Nagbibigayan, parang sa atin ba? Parang bagong taon ay Pasko sa atin. Ganyan. Ito yung pinapakapasko sa kanila mga kaibigan. Isang buwan talaga. Pag-aayuno naman, papasting naman sa kanila. Tapos, pagkain nila niyan mga kaibigan, ang pinakakain nila niyan mga kaibigan, alas 5:30 or alas 5:45, ganyan. Depende sa paglubog ng araw. Diyan sila kumakain. Tapos, ang pinakalas nilang kain yan, alas 2 yata ng madaling araw or alas 3. Pwede silang kumain hanggang dyan. Hanggang alas 3 yata. Hindi lang ako sure ngayon kung anong oras ang pinakahuli nilang kain. Kasi after nyan, halimbawa alas 3 ng madaling araw, after nyan, fasting na sila. Kinabukasan na ulit. Pagkahapon na ulit. Magbilang na naman ng 14 hours. Ganyan sila. Pwede silang kumain hanggang alas 3 ng madaling araw. Ganyan. Kaya, tapos bawal pa sa kanila dry fasting sila mga kaibigan kasi nga isa religious. So, kahit tubig, hindi pwede. Hindi pwedeng uminom. So, hindi ko lang alam kung halimbawa kakayanin ko ng ganyan. Pero, sa kanila kasi, mga sanay na sila. Ako kasi, nagfa-fasting ako pero merong water. Tubig lang ng tubig. Tapos pwede pang uminom ng black coffee or tea. Pure black coffee at saka pure na tea. Kaya sa kanila naman wala talagang water intake. Wala talaga liquid, wala. Pag sila, mumug lang. Ganyan. Nagmumug lang. Hindi pwede silang uminom. Dry fasting sila mga kaibigan. So sa dry fasting, hindi ko pa siya na-try. So, ayan na. Medyo nakakalahati na tayo. Kasi pagkatapos nito mga kaibigan, mag-prepare pa tayo ng tanghalian. Kasi nadating yung mga lalaki ko na bus. Ito yung mga estudyante. Alas 2 ng tanghali. Tapos yung nanay naman, nadating alas 3. Pagdating ng nanay, saka pa kakain. Ganyan dito. Kasi hinihintay nila yung nanay. Tapos, nilalagay ko na sa lamesa nila yung pagkain. Para pagdating ng nanay, galing sa trabaho, kain na lang. Yan. So, maggawa ng mga kaibigan, ng cheese roll. Cheese stick sa atin. Nakakalibang ba? Kasi hindi siya mahirap. Mas mahirap yung sambusa. Yung parang parang triangle. Parang triangulo. Yun ang mahirap. Pero ito, lukot-lukutin mo lang, ayos na. Yan. So, alam ko mga kaibigan, alam ko mga kapwa ko, OFW dyan, lagari na kayo sa paghahanda ng ganito. Lagari na kayo sa paghahanda ng mga ngot-ngotin nila. So, ako naman, pag marami akong trabaho na ganito mga kaibigan, tinutulungan man ako ng nanay ko. Pero ito naman, caring-carry ko kasi bakit? Kunti man lang. 50 pesos lang ito. 50 pesos lang ito. Kaya talagang kayang-kaya. Kayang-kaya yan. Kahit hindi ako tutulungan ng nanay ko, kayang-kaya ko. Kasi ginagawa ko rin naman ito sa Pilipinas eh. Itong cheese stick. Ito kasi mga amo ko mga kaibigan, yung mga anak nila, mahilig sa mga pagkaing Asian food. Mahilig. Kasi nga, nilulutuan ko nga sila ng adobo. Adobong manok ba? Nilutuan ko, ay nasarapan. Nasarapan sila. Adobong manok. Mahilig sila mga kaibigan. Yung sweet and sour, gusto nila yan.
Mahilig sila sa mga Asian food. Asian, dish. Kasi nakakasawa man talaga yung pagkain nila, mga kaibigan. Kahit ako ba naman. Nakakasawa. Pabalik-balik na lang. Walang ibang ba. Hindi katulad sa atin na ang daming choice. Ang daming choice ng mga pagkain natin. Sa mga gulay pa lang, ang dami. Sa talong, ang dami. Pwedeng torta. Pwedeng ensalada. Sus, dito, lang ang ng talong nila. Panglagay sa saluna. Panglagay sa Sus Maria. Nakakasawa yung nila. Hindi katulad sa atin na ang daming choice, ang daming mga gulay. Dito, kada kilos, manok. Kada madali-dali nila ang manok. Oras na ba? Alas 12 pa man di ay. Kunti na lang mga kaibigan. Ito lang tatapusin natin. Tapos, ayan na, gawa na tayo ng tanghalian. Minsan lang ako mga kaibigan ano pangalan nito? Nagva-vlog dito sa loob ng bahay nila. Kasi bakit? Ingat na ako mga kaibigan. Ingat na ako kasi bakit? Meron ang nagsipsip sa akin. Sinisipsipan. Nagsusumbong yung itim. Nagsusumbong doon sa nanay. Yung itim na katulong, yung Ethiopia. Nagsusumbong sa nanay na nagbablog daw ako sa loob ng bahay. Which is alam ko manabawal sa kanila. Pero matagal na akong nag-vlog, di ba? Nung pagdating lang ng itim, sakan lang ako sinabihan ng nanay ko. Hindi man ako pinagalitan mga kaibigan, pero pinagsabihan ako na ganito daw. Kasi yung nanay nung amo kong lalaki, yung nanay nun, napaka-sensitive. Sensitive mabuti mga kaibigan. Alam ko man talagang yung nire-respeto ko yung pagka nila, sensitive nila. Kasi bakit sila ay mga Muslim. So, wala man akong kundi yung mga trabaho ko lang dito ba. Pinapakita ko sa inyo. So, nung pagdating nung katulong nila na itim, sus, ang bait-bait pa niya nung nandito sa bahay namin, nandito sa bahay ng amo ko. Kasi dito sila nagtira dito sila nagpirmi. Nung pag-uwi nila doon sa kanila, doon ako sinumbong. Doon ako sinumbong mga kaibigan. Talagang, itong mga itim mga kaibigan, wag kayong magtiwala agad. Wag kayong magtiwala. Kasi bakit? Pag katalikod mo, saka ka natitirahin. Katulad sa akin, Hindi man ako nagalitan, pero napagsabihan ako na bawal. Pero alam yun ng nanay ko na nagva-vlog ako sa pagluluto. Yung pagluluto ba, kinukuhaan ko ng vlog. Alam niya yun. Pero yung sabi nung kasi, Ethiopia, nung sabi nung itim, sa loob daw ng bahay, ganito, ganyan. Tapos pinakita pa talaga mga kaibigan, pinakita doon sa nanay. Doon sa nanay, yung nanay ng amo ko ba? Amo kong lalaki, yung nanay niya, napakasensitibong mabuti. Bruha nga ang tawag ko sa kanya dahil noon pa man, kahit noon pa, 2015, hindi ko na yung makakasundo yung matanda na yon. Kaya nung pinakita sa kanya yung video ko, yung vlog ko, pinakita sa kanya nung itim, tumawag ka agad doon sa anak niya, doon sa amo ko. Sabi ka agad na, bakit niyo pinapayagan na magkukuha daw ng vlog si Joby sa loob ng bahay, ganito, ganyan. So, sabi nung amo kong lalaki, tinawagan din niya yung asawa niya, yung babae. Tinawagan din. Tapos sabi daw ng asawa nung babae, yung amo ko, tumawag si sir sa akin. Ganito, ganyan. Nagsusumbong si Ethiopia daw na nagva-vlog ka daw dito sa loob ng bahay, sabi niya ganon. Tapos sinabi ko na sa amo mo, sinabi ko na kay sir mo
na oo, kinausap ko na yun si Jovi, tapos na kami nag-usap na hindi na siya hindi na siya kukuha ng video dito sa loob ng bahay. Kasi sabi daw nung amo ko, mga kaibigan na lalaki, kakausapin daw ako tungkol daw dyan sa video. Sabi naman ng amo kong babae, pinuprotektahan pa din ako niya na hindi ako makausap ng lalaki. Sabi nung amo kong babae, tapos ko na nakausap si Jovi, wag mo nang kausapin, tapos na. Sinabihan niya yung si Sir, yung amo ko, lalaki. Tas, yun, sinabi ko na sa amo kong babae na, matagal naman na akong nag-video dito nung mga luto ko, binivideo ko, at alam mo man yun, yung mga menu, sabi ko ganun. Kasi inaano ko na tutorial, kasi pag yung mga taga-Pilipinas, nagrason ako sa nanay ko. Yung mga taga-Pilipinas na hindi nila alam ang Arabic food, natututo sila kung ano ng mga Arabic food. Sabi niya, oo, wala mang problema yung sa pagluluto daw. Sabi niya, okay daw yung sa pagluluto, inaanuhan daw niya ako, pero yung sa loob daw ng bahay, wag ko daw kunan kasi napaka-sensitive yung nanay. Nagagalit daw. Sabi niya gano'n. Sabi ko, okay, sige. Mula ngayon, hindi na ako mag-vlog dito sa loob ng bahay. Sabi ko gano'n. Tapos sabi ko gano'n, yung mga vlog ko sa loob ng bahay, i-erase ko na. Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi niya, okay, salamat. Magpasalamat pa nga sa akin yung nanay. Yung amo ko ba? Yung amo kong babae. Kasi yung amo kong babae, mga kaibigan, napakabait niya. Abogada yun eh. Talagang open-minded siya ba? Naaano lang siya dahil yung nanay nga nung lalaki, nung asawa niya, napaka-sensitive. Pero inano ko man na, kaya sabi kong gano'n sa kanya, kaya bigyan mo ako ng kada Friday lalabas ako dahil sa labas ako nakuha ng vlog. Wala man problema sa kanya at every Friday ako malabas. Pero, nasa akin na din yun kasi bakit? Gastos kaya kung kada Friday ka lalabas, mga kaibigan. Nakakahiya man pahatid. Dati, hatid sundo niya ako. Hinahatid sundo niya ako, pero minsan kasi nakakahiya kasi syempre may mga pa siya, may mga anak. Hands-on kasi yung amo kong babae sa mga anak niya, kahit malalaki na, malalaki na mga anak niya, mga kaibigan, pero hands-on pa rin siya. So, mula noon ko na napapagod siya. Malayo kaya dito ang pinupuntahan ko, yung simbahan. Malayo dito, mga kaibigan. Halos mga ng 1 oras. Malayo dito, tapos traffic pa. Parang Manila ba? Parang Ermita, Manila. Ganyan, yung simbahan. Parang Baklaran. Ganon. Daming tao. Kaya hindi na ako nagpapahatid sa kanya. Meron lang akong transport. Kaso yung transport ko, mga kaibigan, ang mahal nga, 3 BD kada biyahe, 3 BD. Magkano na rin yan sa atin dyan? Kulang-kulang 500 na, di ba? Tapos pagkain mo pa, palagi akong kumakain doon sa Pinoy restaurant na paborito ko. Kasi 3 BD din doon, 3.5, pero talagang pagkatapos, talagang bundat na bundat yung tiyan mo kasi unlimited eat all you can. May makakain ka ng mga baboy, mga adobo, mga apritada, mga ganyan. Kaya, kung kada Biyernes ka malabas, wala din maiipon. Wala ding maiipon, mga kaibigan. Ngayon nga, nagpapagawa ako ng bahay, kaya laylo muna ako sa day off. Papagawa ako ng bahay, mga kaibigan, kasi tumutulo na yung bahay namin. Kaya pinagawa ko, yung renovation lang, pinapalitan ko lang yung yung bubong. Renovation lang, kasi natulo na talaga siya. Sa katagalan ba naman, nung unang abroad ko pa yun. Nung unang alis ko pa yun, mga kaibigan, yung bahay namin, kaya talagang kailangan ng palitan ng bubong. Kaya sa awa ng Diyos naumpisahan na. Kaya yun. Laylo mo na sa kada Biyernes kada Friday ba na labas. Laylo mo na tayo. Kasi kung di tayo maglaylo, wala, butas bulsa natin. Hindi na tayo makapagpagawa ng bahay.
Kung yun lang ang atupadin natin, na sige lang lakwatsa kada Biyernes, pinapayagan man ako ng ano, kasi nga bago ako bumalik sa kanila mga kaibigan, kinausap ko na yung amo kong babae bago ako bumalik, kasi bumalik na nga nilang ako sa kanila. Noon pa man sila talaga yung amo ko, wala akong ibang amo kundi sila lang. Nung bumalik ako sa kanila, ang dami na dami na. Nung bumalik ako sa kanila ngayon mga kaibigan, nung 2021 yata yun, nung unang alis ko dito, nung bumalik ako, 2021, kinausap ko na talaga siya, nabigyan mo ako ng off. Kasi yun naman ang nakasaad sa kontrata. Kasi dati talaga mga kaibigan, unang alis ko, wala akong off sa kanya. Wala akong day off kasi sobrang liit pa yung bata. Months old pa lang. So wala talaga akong time na lumabas. Wala akong time na na magsimba. Wala akong time ng ganun. So ngayon, malaki na yung bata na inaalagaan ko dati. Grade 3 na. Samantalang dati pag punta ko dito, ano pa lang yan, 5 buwan. O ngayon, grade 3 na. So talagang hayahay na ako ba? Hindi katulad talaga dati mga kaibigan, nung bata pa yan. Sus, grabe. Grabe ang ko, lagari ako mabuti nun sa trabaho. Ako ang nagpapatulog kaya nung bata kasi hindi nakakatulog doon sa nanay. Nakakatulog na lang sa akin. Sa sa kwarto. Tapos buti na lang, umalis ako. Kasi kung hindi ako umalis, hanggang ngayon, nasa kwarto ko yan natutulog. Ngayon, medyo malaki na Nahihiya na nga sa akin. Nahihiya na magpabihis. Siya na lang ang nagbibihis mag-isa. Siya nagbibihis sarili niya. Kaya, yun, ako, nakakalabas ako, pero ako naman ngayon ang nag-aano din, na pangalan nito, na lumabas ba? Control na lumabas palagi, kasi bakit? Kung lagi naman akong nalabas, wala naman akong maipon na pera, wala naman akong, ang ilalabas ko, idagdag ko na lang sa pagpadala ko kasi nagpapagawa ako ng bahay. So, ayun. Sa awa ng Diyos, naumpisahan na. Sa awa ng Diyos, na na. Kalahating bubong. Kalahati pa lang. Kalahating bubong pa lang mga kaibigan. Kasi bakit kalahating bubong pa lang? Sobrang mahal ang bubong mga kaibigan. Sobrang mahal. Yung pinagamit ko kasi puro mga bakal, hindi na kahoy. Kasi dati naming bahay mga kaibigan, kahoy pang mga mga nasa loob. Ngayon hindi ko na pinalagyan ng kahoy para hindi na mabubulok ba. So puro bakal na lang, bakal na ang pinalagay ko. Tapos yung yero na pinalagay ko mga kaibigan, yung color off na para hindi na siya magpipintura pa ba. Yung may kulay na. Tapos nalakihan ako ng gastos mga kaibigan kasi bakit? Sa bubong pa lang, sobrang mahal na ang bubong. 1.5 ang isa. Kasi yun na yung pinakamakapal ang binili niya. Binili ng mister ko. Yung pinakamakapal na para talagang pangmatagalan na ba? Kasi kung yung yero namin nung nakaraan mga kaibigan, yung mumurahin lang. Parang karton lang ba na pwedeng gupitin. Manipis. Kaya ang bilis niyang ang bilis niyang butas-butas ba, kalawang. Kaya sabi kong ganon, total nagastos naman na rin tayo. Sige na, yun na yung mga yun na yung mga na materialis, pang matagalan na materialis ang gagamitin natin. Kasi yung bubong na yon, yung pinalitan, grabe na, butas-butas ng mabuti, kalawang na. Kaya ngayon mga kaibigan, sa awa ng Diyos naumpisahan na, pero naumpisahan na ang bahay ko ng renovate, pero nahinto muna kasi kulang sa materialis. So, ganyan lang talaga ang buhay. Pag may pera ulit, pag nagpadala na ulit, saka na naman umpisahan. Kasi
Sobrang hirap mga kaibigan. Magkano lang naman ang sahod natin dito bilang OFW. 'Di ba? Tapos may mga anak ka pang nag-aaral. Mo pa yung nila, allowance nila sa isang buwan. Hindi man tayo dito namumulot lang ng pera. Buti na nga lang yung mga kapatid ng amo ko, mga kaibigan. Pag napunta ako sa kanila, pag halimbawa nabisita kami, pag uwi ko niyan dito sa bahay, hindi ako nasisiruhan. Meron talaga akong pera niyan. Binibigyan nila ako. Kasi natulong man ako doon eh. Hindi man ako yung sabing nakaupo lang, ganyan. Natulong ako sa kilos. Yung mga katulong nila, tinutulungan ko. Ako nga bukang bibig nga nila ako doon eh. Puro Jovi doon eh. Pag nandoon ako sa mga kamag-anak ng amo ko. Pag doon, kasi kada Friday, doon kami mga kaibigan. Doon kami nagtatanghalian. Hanggang gabi na kami doon. Kasi sa gabi, nadating yung mga kamag-anakan nilang iba. Na sila, salo-salo sila ba? Kaya, syempre, sisilbihan mo yan, magsiserve ka. So, yung mga itim naman kasi, mahina man sa mahina. Puro ako lang ang ako ang palaging nung mga boss doon. Kaya, pag uwi ko naman, may pera naman ako niyan. May sideline ba? Kahit pa'y lagari ka sa trabaho, serve ka ng serve sa kanila, gawa ka ng chai, gawa ka ng Pag uwi naman, meron ka namang pera, di ba? So, ayos lang yun. Hindi katulad talaga sa iba mga kaibigan. Yung mga kakilala ko, na kahit pa'y lagari silang mabuti sa trabaho, walang pakonsuelo, kumbaga. Walang pampalubag-loob ba pagkatapos. Dito, sa amo ko, sa awa ng Diyos baga, ang babait nila sa akin. Sobra. Never akong nakatikim ng sermon sa kanila mula nung dumating ako. Never. Kaya ito na rin yung ito na yung hulog ng langit sa akin mga kaibigan na napaayos ko yung bahay ko. Hindi pa man tapos pero sa awa ng Diyos, target ko sa April next month tapos na talaga yan. Kasi bahala na walang ipon, basta mapaayos mo yung bahay mo. Hindi yung pag-uwi mo ng Pilipinas, wala ka na nga ng ipon, wala ka pang naipundar, di ba? Yun ang masaklap. Pakahirap ka dito sa ibang bansa, tapos puro sarap ng buhay lang yung ginagawa mo. Shopping dito, shopping doon. Pag nag-day off ka, wala ka talagang mapupundar niyan. Kaya, talagang tipid-tipid ba pag may time? Kasi di ka naman napapas mo eh. Nakakakain ka man ng Wag lang ang kasi talaga dito mga kaibigan sa mga OFW. Yung bili ka ng bili ba? Kahit ako inaamin ko, bili ako ng bili basta yung pati mga gamit, mga damit, mga alahas. Bili ako ng bili niyan mga kaibigan, pero nung first year pa ako dito, unang taon pa ako dito, na wala pa akong plano ba na i-renovate yung bahay. Bili ako ng bili, damit, gold. Bili ako ng bili, hindi ko pa yung lang ba, invest ko lang ba yung gold, okay yun kasi pag uwi sa Pilipinas, kung walang-wala ka talaga, pwede mo talaga siyang masangla. Pero yung mga damit talaga, ang dami kong mga damit binibili-bili mga kaibigan kahit hindi ko pa nasusuot yung iba. So, buti na lang talaga na pag-isipan namin ng asawa ko na habang nandito ako, ipa-renovate yung bahay kasi nga kailangan na kasi natulo na. Laging naulan sa Bicol. Kaya yun, nakontrol ko man yung sarili ko. Nakontrol ko yung sarili ko sa kasi naa-addict na ako sa kaka-shopping. Ay naku, kung mag-shopping ako ng mga kaibigan, halos kalahating sahod ko, bili ko yan lahat. Hindi ko man nagagamit. Kasi nakatambak lang sa kwarto.
minsanan lang pag lumabas, ganyan. Eh, syempre, pag sa bahay ka lang, alangan naman magdamit ka ng mga, mga magagandang damit. Syempre, sa bahay ka lang. Para ka na ring madam. Eh, ako dito, ako, puro mga loose ang mga, tingnan mo, nakikita na nga ni ang bra ko, oh. Puro mga loose ang sinusuot ko dito, mga kaibigan. Kasi bakit? Yung amo kong babae, mabait siya. Pero alam ko, silusa siya. Ayaw niya na mas maganda pa ako sa kanya. Hindi. Ayaw niya na sila man lahat, mga kaibigan. Ayaw nila nang nagmi-make up ka sa loob ng bahay ba? Ayaw nila nang ganun. Ayaw nila nang nagli-lipstick ka. Gusto nila sila lang. Gusto nila sila lang, mga kaibigan. Gusto kasi nila, mga kaibigan, sila lang ang maganda sa tingin ng asawa nila. Ganyan. Nakukuha ko na yung ibig sabihin nila. Kasi napakasilusa nila. Ayaw nila, mga kaibigan, na ang asawa nila makakakita ng maganda. Ganyan. Napakasilusa yung mga babae dito sa mga sa Arab country. Kaya ako, nakukuha ko naman kasi pinag-aralan ko yun Bakit sila masyadong silusa? So, napag-aralan ko yun, mga kaibigan. Kaya pala sila masyadong silusa. Kasi, yung asawa nila, pag once na gustong mag-asawa ulit, wala silang magagawa. Hanggang iyak na lang sila. Kasi bakit? Pwede mag-asawa ang asawa nila ng kahit 2 or 3. Basta, kaya ng asawa niya suportahan ng equal. Siya, yung asawa, na lang, hanggang sa iyak na lang, di ba? Pero pag gustuhin talaga ng asawa nila, mga kaibigan, na mag-asawa ulit, yung lalaki, wala nang magawa yung babae. Kasi parang, ang married nila is walang protection. Hindi katulad sa atin ba, sa Pilipinas, baga, na pag once na ang asawa mo mag-asawa ulit, sige, hahamunin mo pa, sige, mag-asawa ka ulit. May batas tayo na nilalabag mo, di ba? Kulong ang abutin mo. Sila, wala mga kaibigan. Walang magagawa yung mga babae. Kaya, ganyan na lang kasilusa yung mga babae dito. Yung mga amo mong babae, ganyan na lang kasilusa. Ayaw nila ng yung asawa nila nakakakita ng mas maganda sa kanila. Ganyan. Nagkukuha ko na yan kasi bakit, mga kaibigan? So, yung amo kong babae, hindi naman sa sobrang bait niya. Sobrang bait niya sa akin. Ngayon, pag once na nakabihis ako niyan, halimbawa, pupunta ako sa labas, mag-day off ako. Siyempre, magbihis ka man ng maganda. Alam nga naman, pag nag-day off ka, ganun pa rin yung bihis mo. Ganito pa rin, mga lawlaw, kita-kita ang bra, di ba? So, magbihis ka man ng bihis ka man ng okay din. So, pag once na nakabihis ako ng maganda, mga kaibigan, yung amo kong babae, siyempre, may utak man tayo para makakuha ba kung anong ibig sabihin. Yung amo kong babae, halos ayaw niya akong ipapakita doon sa tatay ko, doon sa amo niya, doon sa asawa niya ba. Halos ayaw niya akong ipapakita. Halimbawa, doon kami sa mga magulang niya. Tapos, siyempre, na na nila ba, yung mga kamag-anak niya na nasanay na sila na ako palagi ang tinatawag nila, magsiserve, magdala ng ganito, magdala, ganyan. Pag once na nakabihis ako niyan, na nakapustura-pustura man, hindi, yung nanay ko mismo ang napunta ng kusina, nakuha ng mga kailangan nila. Halos ayaw niya akong ipaharap doon sa asawa niya pag nandun yung asawa niya. Ganyan. So, syempre, maninibago ko, bakit kaya gano'n? Ay, yun pala, kasi nakabihis ako. Syempre, di ba? Makukuha mo na, magigits mo na, oy, Sus Maria Josep. Pero pag hindi ako nakabihis, mga kaibigan, halimbawa, hindi ako nag-off, tapos, yung lang ang suot ko, yung mga lang, mga lawlaw lang. Mga lawlaw lang na damit ba? Hindi ako nakaayos, pati mukha ko, hindi ko naaayos, hindi ko nasusuklayan yung buhok ko. Ay, walang pakialam yan siya. Kahit pa ako ang magsiserve. Walang pakialam yan siya. Kahit ako ang magsiserve yan, magdamag, maghapon. Hindi yan
So nakukuha mo na, 'di ba? Nakukuha mo na yung ibig sabihin. Hindi naman siya ganyan sa mga ibang lahi, mga kaibigan. Hindi siya ganyan. Kasi bakit? Yung mga ibang lahi dito, talagang wala man talaga hindi man talaga kaano-ano tingnan, kahit pa anong bihis nila. Walang ka-attract tingnan ba yung mga itim. Kaya sa akin, naaano ko, sabi ko, maganda palang ganito ha. Magbibihis ako palagi para hindi ako makapag-serve. Pero hindi ko inaano yan. Pag pag nagkataon lang ba na nasa ako, galing ako sa galaan, galing ako sa day off. Kasi pag once na nagde-day off ako mga kaibigan, dito ako naaalis, dito sa bahay namin. Sa hapon yan, pag uwi ko, doon na ako nauwi sa Muharag, doon sa mga magulang niya, kasi nandoon na siya. Kasi doon siya nagtatanghalian. Ako, hindi ako nagtatanghalian na dito. Pag ako'y nag-day off, sa labas na ako nagtatanghalian. Kaya sa hapon, mga alas 4, uuwi na ako niyan, or alas 5, doon na ako nauwi sa mga magulang niya. Kasi alam ko naman ang na dito sabi ko nga, kung may motor lang ako, minumotor ko na lang mga kaibigan. Alam ko na ang pasikot-sikot dito sa Bahrain. Kaya pag nauwi ako, doon na ako na diretso sa mga magulang niya. Oo, kasi mga alas 6 ng hapon, umpisa na naman yan magsidatingan yung mga kamag-anak nila. Pupunta doon maghapunan. Kaya bago man maghapunan, nandoon na ako kasi natulong ako ng pag-serve. Saan ka pa niyan? Nagde-day off na ako ha, pero nagtatrabaho pa rin pag uwi ng bahay. So hindi ko na yun inaano mga kaibigan, hindi ko na yun kinikwenta. Ang importante, nakalabas ako, naka-day off ako, nakasimba, nakakain ng Pinoy food, ganyan. Yun na ang pinaka-importante sa akin pag nag-day off. Hindi yung katulad, iwan ko lang sa iba. Mga iba natin diyang mga Pinoy, alam na natin kung saan ang gimikan. Ganyan. Pero ako, never naman ako. Kahit sa Pilipinas nga, hindi man ako talaga nag-iinom. Pero yung mga iba nating kababayan, talagang na nila na nag-iinom, ganyan. Happy-happy ba? Pero ako di talaga ako nag-iinom kasi mula pa noon, nasakit talaga kasi ang ulo ko pag nainom ako. Nakakadala baga, sumasakit yung ulo mo, tas may trabaho ka pa pag uwi, di ba? So nakakatamad. Ngayon, sabi kong ganun, pag uwi ko niyan, galing sa gimikan, doon na ako sa sa Muharag na diretsyo. So pag nakabihis ako, tas nandoon yung asawa niya, halos ayaw niya ako ipapakita doon sa asawa niya. Oo, kung sa ibang amo niyan mga kaibigan, papatalakbungin ka na niyan, bibigyan ka na ng abaya. Pero itong amo ko, mabait pa din. Kasi alaman niya na hindi ako, Muslim. Ang iba talaga, ang ibang mga amo, pinapatalukbong talaga nila. Binibigyan nila ng abaya para magsuot ng abaya. Ganyan yung ibang amo, para hindi talaga makita ba ng asawa nila na nakaganyan na suot. Pero ang suot ko naman mga kaibigan, hindi naman yung sabing mga malaswa talaga ang suot ko. Tingnan nyo naman yung mga suot ko, di ba? Nasa picture, lawlaw din ang pantalon. Mga lawlaw ang mga sinusuot ko, hindi yung mga fitting. Kasi alam ko man ang na bawal, at saka bawal talaga sa kanila. Bukod sa silusa sila, sa kanila talagang relihiyon, bawal ang magsuot ng mga nakakaakit ba tingnan. Ganyan. Kaya, yun na yung ko mga kaibigan. Pero thankful pa din ako dahil napakabait ng amo kong babae. Napakabait niya sa akin. Pag hindi ako nagpapahinga ng tanghali, tinatanong pa niya ako, hindi ka nagpahinga? Hindi ka pumasok sa kwarto mo? Gaganyanin pa niya ako. Nung bago akong balik sa kanila, kasi syempre, nangangapa pa ako, ang laki ng bahay Laki ng bahay dito mga kaibigan, hanggang 3rd floor. Ngayon, sabi niya gano'n sa akin, pagkatapos ng tanghalian, sabi niya, hindi ka nagpahinga ng tanghalian? Tinatanong pa niya ako. Hindi ka pumasok sa kwarto mo? Sinasabihan ko lang din, pumasok ako. Pero minsan kasi mga kaibigan, wala na akong oras. Hindi na ako nakakatulog niyan. Kaya, bibihis na lang ako. Tapos, labas ulit. Kasi, minsan kasi, nung bago pa ako, nangangapa pa ako dahil sobrang laki ng bahay nila. Hindi ko alam kung anong unahin ko.
Ngayon, nakuha ko na ang ang pasikot-sikot ba? Nakuha ko na ko na ang oras ng na-manage ko na ba ang oras ko kung paano ako para makapagpahinga ako pagkatapos ng tanghalian, makahiga-higa man. Alam ko na, kaya ay hindi na kailangan pagsabihan pa niya. Kasi once na ay dali-dali ako dito maghugas. 1, 2, 3. Hugas ako niyan, 1, 2, 3. Pagkatapos, pasok sa kwarto. Pahinga. Higa-higa. So, kasi pag once na tapos sila ng taghalian kasi mga kaibigan, hindi tapos na sila, kumain dito. Magsiakyatan na yan sila. Yun talaga yung kaugalian nila mga kaibigan. Nag-aano sila ba? Natutulog sila ba? Pagkatapos ng tanghalian. Tapos, syempre, pag natutulog sila, ikaw naman, katulong, ikaw maghuhugas, ikaw magliligpit. Pagkatapos mo maghugas, pagkatapos mo magligpit, pahinga ka na. Pero hindi lahat mga kaibigan kasi ang ibang mga katulad ko, walang pahinga talaga sila sa tanghali. Dire-diretso sila hanggang gabi. Diyan sila sumusuko. Which is, kailangan talaga ng pahinga. Kasi, sabi kong ganun nga sa mga kasamahan ko, kailangan magpahinga. Kasi nagpahinga man sila ang sabi nila, hindi man sila nagpapahinga, nasa sala man lang daw, ganyan. Sabi kong ganun, bahala, hayaan mo nang kahit nasa sala sila. Basta ikaw, pagkatapos mong makita mo na malinis na ang kusina, malinis na yung mga pinagkainan nila, pahinga ka din. Kasi, nasa kontrata man natin yan na hindi man buong araw na nasa trabaho ka lang. Siyempre, magpahinga ka, kailangan mo rin yung katawan mo ng pahinga, di ba? Kaya yun. So, tapos na ang isang balot. Tingnan niyo mga kaibigan. Charan! Charan, charan, charan. Ilalagay ko na to sa plastic. So, ito mga kaibigan. Dito natin ilalagay ang ito. Lalagay natin dito, tapos i-stock sa freezer. Gagawa na tayo ng ng tanghalian. So, yan lang po. Thank you for watching mga kaibigan. Don't forget to subscribe, like, and share to my YouTube channel. Okay, and don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga new video. Okay, thank you. Have a nice day. Bye.